Okay guys, so good evening. Medyo we kind of scrambled pero kasi ito kausap natin ngayon siya. Okay, good evening guys. So Tinatanong ng update. Sa hanay ninyo, wala naman. nagkabarilan na sa Senate. Sa dito sa side na yung kanina. Nagkabarilan na guys. And Ayan na, kung narinig nyo yun, mula kay Senate Secretary Mendoza, ang barilan na naganap dito ay between Senate security at personnel ng NBI kasama ang pagkakarinig natin. Teka lang. ang nagbarilan pala eh. Senate security sa NBI. So this is a possible civil war guys, no? Very nakaka-disappoint itong administrasyon ngayon. Ayun, sabi ni, kung Grabe no guys, so Senate Secretary, pinapabayaan niya no ng presidente na ganito nangyayari sa ating bansa. Grabe. Is to secure the So kamukha niya nagkagulo-gulo na. Ayun, may nakita tayo dito nga ibang staff ng ibang senador actually. Particularly yung staff ni Actually guys, kasi yun yung nasabi ko na sa pagpipigil nila kay Senator Bato de la Rosa na makarating itong nung May 11 upang makaboto at papalitan si Soto, ay talagang sinunggaban siya ng mga NBI para ibigay yung kanyang warrant of arrest, no? So what the problem here is that yung sinasabi natin guys, ang totoong batas kasi unang-una, we're not a member na ng ICC, ng International Criminal Court. Hindi na tayo member niyan, 2019 pa. So ngayon naglabas ng warrant of arrest yung hayop na ICC na yan. Pagkatapos, ang tamang proseso niyan, pag pinalabas yan ng ICC dapat, no? I-inform na ngayon yung yung international police, no? Yung Interpol. Then kasi magkakaroon ng red notice yan, and then i-alarma na tayo dito ngayon. No, so ibibigay yan, siyempre, yung notice na yan or the arrest warrant sa PCTC, yung sinasabi nga natin na Philippine Commission on Transnational Crime, PCTC. Doon ibibigay yan, doon sa agency natin yan. Then pagkabigay sa PCTC, ibibigay yan doon sa DILG, alright, sa DILG or DFA, then PCTC, then DILG ang magsaserve ng warrant. Hindi ka mukha ni itong ulol na Trillanes na to, no? Siya yung hindi naman siya sheriff eh. Trillanes is a civilian. Dapat nga makasuhan siya ng Senate, no? Dapat ay i-cite of contempt yung gago na yan. Kasi wala namang silbi yan eh. No, mapapel lang yan. Nabigyan lang ng maleta yan eh. So dapat ganun. So dapat i-cite of contempt si Trillanes. No, kasama ng mga ibang NBI agents, no, na sumugod sa Senate habang nag-session ang Senado. So dapat ganun. So una-una kasi kasi kung alam ang batas, ito mangyayari niyan, ano. So dadaan pa yan sa local courts,
So itong warrant of arrest will be studied by the local court. It will be reviewed by the local court, no? Particularly the regional trial court. I-review yan, and then after the review, no, saka sila maglalabas. If talagang may problem, maglalabas sila ng warrant of arrest. Ang local court, no? So the local court must be in coordination with the ICC. But the problem here is yung RA 9851, no? Hindi na nga tayo member ng ICC. Under the Republic Act 9851, guys. 9851, ang ibig sabihin nun, no? Na pwede nating ibigay yung Pilipino sa foreign court if all, what they call that, lahat ng mga activity regarding the procedural law ay nagawa na natin, na-exhaust na natin dito sa local court, at wala pa ring mangyayari, saka natin siya ipapadala sa ICC. Alright? That is what will happen. So there is a coordination, but the thing is, it could only happen if there is a treaty in accordance with 9851, Republic Act 9851, if there is a treaty. But if there's no treaty, hindi natin pwedeng ibigay yung ating kababayan sa ICC. Alright? At isa pa, meron tayong Senate Resolution 307, Senate Resolution 44, na even though mayroong warrant of arrest, hindi mo pwedeng ibigay doon yung ating kapwa Pilipino sa mga foreign court. Kailangan yan ay dumaan muna sa korte at doon litisin at doon i-review. Right? That's the Senate Resolution number 44, no? Or 307. So yan yung ano diyan. Kaya I'm very disappointed with this administration noong pa yan na walang ginawa ito kundi i-political harass itong Senado, i-political machination yung kanilang mga karakter, at magkaroon ng political persecution. Kaya nga sabi ko, it's like a de facto martial law na right now. It's like a de facto martial law. Right? So sa ganito sitwasyon, ayan, kung makikita ninyo, sa ganyan sitwasyon, nagkagulo na sa Senate, how come pa magkakaroon kayo ng impeachment, no? Ng impeachment cases, impeachment proceeding, no? Kasi anong nangyari dito, guys, on my own on my own observation, kasi magsisimula yung impeachment trial, or if not, kasi according to Senate President Alan Peter Cayetano, they will still review the articles of impeachment before they proceed, no, of becoming a impeachment court, no? So i-review muna yan. Then after that, syempre, ang iniisip ko niyan, kaya nagkaganto-ganto na, nagulo na, para maiwasan ng administrasyon itong flood control project na hearing. Alright? So at malamang yan, kasi ang Senate President na is Senator Cayetano, ang Senate pro tempore ay si Senator Loren Legarda. Malamang yan, ang magiging Blue Ribbon Chair Committee chairman ay si Senator Rodante Marcoleta na. So that's why kamukha itong nangyayari ngayon sa Senate, itong kaguluhan na to, no, is to hinder, para mapigilan itong hearing na to. So nagkaroon na ng political persecution. Napakagulo ng administrasyong ito, no. Simula pa hanggang ngayon, puro pamumulitika ang ginagawa. Walang nagawang or walang natapos na mga proyekto, walang naumpisang proyekto, walang mga programa, wala. Puro politika ang nangyari dito sa ating bansa ngayon. Kaya if you will notice, bagsak ang ekonomiya natin. Yung piso natin tumaas, naging 61 pesos
against dollar. And malamang before this year ends, it will become 63 pesos. Then napakababa ng ating gross domestic product, no? It's 2.1% GDP, the lowest in the history of the Republic of the Philippines, right? And we accumulated no, almost 19 million dollars na, 19 trillion pesos of national debt. No, we incurred almost 19 trillion pesos of national debt. Yun yung pinaliwanag ko nung aking mga nakaraang video. So yan ang nangyari. So kaya nagkakagulo-gulo dito, no? So merong Duterte Block, which is 13 sila, and the administration block, which is 9, and 2 abstains, no? JV Ejercito and Miguel Zubiri. Alright? So, ayan. Ayan, nagkagulo-gulo dito ngayon sa Senado. Alright? Pero we haven't gotten word kung official nang na-receive. Pero it was expected to be received tonight. Ito nga sinabi ni Nagkabarilan dito sa Senate, guys. Ha? Sergeant at Arms na padating na nga ang articles of impeachment. Now, we don't Articles of impeachment. You know, yung sinabi nung sa nakarang video natin ni Senator Alan Peter Cayetano, if the basis of this article of impeachment is political, thereby what will happen is that it will be dismissed. But if it is lacking in terms of substantial evidence, it will also be dismissed. Alright? So, yan ang mangyayari dyan. So, tingnan dito. Ano ba yung tinignan ko dito kanina? Ito, guys. So, ito. Tataka ako dito kay Trillanes, but hawak niya yung, yung what's that? Warrant of arrest. Sinasabi naman ni John Vic Remulla na wala namang warrant of arrest pa. Wala. Hindi pa nga na ibibigay sa PCTC at yung PCTC ibibigay sa DILG. Wala. Alright? Ito, tingnan natin. Si Trillanes ang nanguna kahapon sa pagbibigay ng warrant of arrest yung ano. Anong papel ni Trillanes? He appeared to be like a clown to me. Clown. He has no enforcement power. Definitely is a civilian. Anong ginagawa niya, dinidisplay niya yung supposedly warrant. To me, hindi pa nga sigurado tayo na warrant yan eh. It may be spurious. So, epal itong si Trillanes. Epal. He's not a member of the NBI. Neither he is a law enforcer. Anong ginagawa niya sa Senado? Ang sabi niya, ito yung warrant. Arrestuin nila si Senator Bato. Yun pa lang, pwede siyang imbestigahan ng Senado for contempt. Yes. Contempt of court. For disturbance of Cite in contempt. Senate. Is a treason. Hindi. Possible violation of the Senate rules because of interfering with the Senate session. Interference. And possibly, well, if you can establish conspiracy on his part with the NBI, yung anin, and the others, probably can also be charged criminally under the revised penal code. Yes. Hindi ba dapat sinita sana ng Conspiracy. NBI? Yun nga hindi siya sinita. So, I'm surprised why hindi siya sinita. And then he had the audacity to claim that he is there to enforce the warrant. So, ibig sabihin, nag-usap sila? Well, I'm not concluding there should be further investigation of Mr. Trillanes. Yes. Kung may kasalanan si Trillanes din, bakit hindi siya sampahan? Bakit hindi siya i-cite in contempt? Some Cite in contempt na yan, putang ina yan. are on the same line as mine na dapat imbestigahan siya at panagutin. Sir, si Trillanes ang nanguna. So that is attorney Manny Luna, no? Pagbibigay ng Pati siya busit na busit din dito kay Trililing, no?
Dito tayo kay kay Madam A. Para to ba sabi ng asong ulul. So ano ang papel ng demonyong ito sa administrasyon? Anong posisyon meron sa administrasyon itong asong ulol na to para Yes. umarte ng ganyan? Can you imagine? Kasama mo yung mga NBI, okay, personal mong isi-serve dahil personal mong hawak yung warrant of arrest na sinasabi mong demonyo ka. Sakyan natin yung sitwasyon. Assuming for the sake of argument, totoo. Okay? Meron ka talagang warrant of arrest galing sa ICC. And sino ka? Para ikaw mismo ang mag-serve niyan sa Senado. And nasa rules yan. Hindi nyo pwedeng arestuhin ang isang senador sa loob mismo, okay, ng kanilang balwarte. Putang ina ka, napakahayop mong demonyo ka. At ikaw bangag, ano ang nalalaman mo sa mga pangyayaring ito o wala ka pa rin alam kasi durog ka na naman? Ganyan ka demonyo yung administrasyong ito. Putang ina mo, Trililing. Minsan sa buhay mo, nagtago ka rin sa loob ng Senado at proteksyonan ka na ng institusyon na yan. Tapos ngayon, ikaw mismo ang sumusuway sa rule na yan. Dati kang senador, putang ina mo. Sobra yung panggigipit na ginagawa ng administrasyong ito sa kanilang mga kalaban sa politika. This is all about politics. Palibasa, nagawa nila kay PIRD. Kaya magagawa rin nila ito sa iba. Putang ina, unang-una, sakyan na lang natin na meron niya talagang warrant of arrest. Hindi nyo pa rin pwedeng kuhanin basta-basta ang kahit na sinong Pilipino, whether si Bato man yan o kung sino man. Dadaan pa yan sa Philippine Court. Putang ina nyo, paulit-ulit dadaan pa yan sa Korte ng Pilipinas. Merong due process yan. Correct. Hindi pwede yung basta nila may warrant of arrest mula sa ibang bansa, tapos dadamputin yung Pilipino, dadalhin nyo doon. Isang malinaw na pagtataksil sa bayan ang pagtataksil sa ating kababayan. Putang ina ka. Itong si Trililing, dati kang sundalong hayop ka. Dapat nakikitaan ka ng pagiging makabayan. Dapat nakikita ka ng pagiging makapilipino. Pero ano ka, isa kang makapiling traidor na hayop ka. Ang kapal ng mukha mo. Ang kapal ng mukha ng administrasyon. Okay. Minto. Mukhang sinabotay na tayo ah. Diba? Okay. So, Wala na yung putang inang si Tito Soto bilang Senate President. Putay na ka. Na meron na ng mga isang Pilipino nakikidnapin, ipipilit na dalhin sa ibang bansa. Dapat nakikita ka ng pagiging makapilipino. Pero ano ka, isa kang makapiling traidor na hayop ka. Ang kapal ng mukha mo. Ang kapal ng mukha ng administrasyong ito. Hindi na natin papayagan na meron na ng mga isang Pilipino nakikidnapin, ipipilit na dalhin sa ibang bansa. Sa daig na naman. Maputang ina kayo. Anyway, on the lighter side, it's a good thing. Wala na yung putang inang si Tito Soto bilang Senate President. correct. Putay, nakakaiyak. I agree. Alam niyo yung nasa labas ako dahil may date ako with my daughter. Tapos nalaman ko na pinalitan na si Tito Soto bilang Senate President. Grabe, alam mo yung naiyak ako sa tuwa. Because finally, okay, mababawasan ng demonyo. Mababawasan ang mga galawan ng mga hayop na yan. Correct. Kahit pa paano Agree. magkakaroon ulit ng liwanag sa Senado. And I hope tuloy-tuloy ang pagbabago, okay, ng mga nasa posisyon diyan sa Senado. We hope no. Madam A. Okay, yung Blue Ribbon Committee. Yes. Inaabangan ko talaga. Inaabangan ng Marcoleta. maraming Pilipino pagbabalik ni Senator Marcoleta sa posisyon na yan para maumpisahan na ulit yung flood control hearing. Yes. Flood control investigation project na yan. hearing. Putang ina, puro kay demonyo. What the heck? Ayun, gago.
Masyadong mapapil tong gago na to eh, no? So, yun guys. So, yun ang kaganapan ngayon. Nagkaroon ng putukan dito sa Senate, no? Sabi, may patay daw. Natin, sinipatay na yan. Narito po, dumating na sa Senado, si Secretary John Vic Rimulya, pakinggan natin. John Vic Rimulya, dumating dito. And they told me that there were shots fired. As of now, to the senators, and they told me that there were shots fired. As of now, no one is hurt. As of now, So, what will you do? perpetrators are not identified. Given the following instructions. Number one, secure the CCTV room. This nothing is to be touched. Number two, Magulo ngayon guys. So, very chaotic ngayon. Walang kwentang administrasyon to. number one So, priority to secure the Senate. Kasi the thing is that kaya nagkaganto kasi is very political eh. Lahat politika. Alright? Nagsimula yan sa korupsyon na yan eh. Siyempre, it will also entail chaos, no? Specifically, political chaos. So, yun na nangyayari. Napakagulo ngayon, napakagulo. Imbis na we're talking about legislative branch of the republic, which is the Senate, na dapat ang pinag-usapan doon ay mga batas na makatutulong sa mamamayang Pilipino. No, sinabotahe ng NBI. Yung NBI saka si Trillanes, saka si Soto, no, saka si Lacson, nagtulong-tulungan 'yan. No? Para ang tawag ko diyan ma-under siege yung Senate. They want to under siege the Senate. Ang nangyari kasi niyan, no, on my own observation, nung May 11, kasi magkasabay yan, di ba? Botohan sa House of Representatives para i-impeach si VP Sara. At pagkatapos ay botohan naman para palitan ang Senate President sa Senado. So, ibig sabihin, sa lower house, sa House of Representatives, pag nanalo at ma-impeach no si VP Sara, itatransmit ang articles of impeachment sa Senate. So ngayon dapat sa Senate hawak nila yung Senate presidency nila Tuta Sen. So nabigla si Tuta Sen, akala nila walang gagawa noon, pero nag-open si Senator Joel Villanueva na i-vacant lahat ng position. Ayun na. So nagkaroon na ng botohan. At syempre humabol si Senator Bato de la Rosa, no? Para kaya siya na sa mga tao, no? Tumatakbo raw si Senator Bato de la Rosa kasi tinatakasan niya yung warrant of arrest. Wag naman kayong tanga at bobo, no? Yung warrant of arrest na yan na sinasabi ninyo sa ICC, hindi pa siya, it's not real. Walang nilalabas ang ICC. Kaya nga si John Vic no, si Secretary John Vic Rimulya nagsabi na hindi niya alam kung ano yung hawak ni Trililing, no, ni Trillanes na tanga, na kung anong klaseng papel yun, ano. So yun. So ang mangyayari niyan, dapat i-cite in contempt yang si Trililing, no, si sundalong kanin. Nanggugulo lang Alright? So, at saka ina-under siege ng NBI nila Matibag, no, yung Senate. Talagang gusto nilang sakupin yung Senado para makontrol nila at mahawakan nila sa leeg, no, sina Senate President Alan Peter Cayetano. Kasi nga ilalapag na ron yung articles of impeachment para kay VP Sara. Talagang hinaharang nila. Itong administrasyon na to, talagang hinaharang nila yung mga Duterte, no? Pati yung mga panig kay President Duterte at VP Sara Duterte, no? Kumukha nila Senator Bato de la Rosa, tapos isusunod daw si Senator Bongo, no? So yan yung maiiwan na legacy itong administrasyon na to, na puro politika at puro gulo, no? Hindi na kayo nahiya sa mga kabataan na ganyan yung pinamumukha ninyo, na ang bansang Pilipinas ay magulo. Bagsak na nga ang ating ekonomiya, marami ang unemployed,
mataas ang porsyento ng unemployment,